May sikretong tinatago ang BGC at madidiscover mo yan kapag pinasok mo ang lagusan na to. Ang nasa kabila nito ay isang street food paradise na heaven sent, lalo na sa mga empleyado ng BGC na naghahanap ng mabilisang kain na ikabubusog nila na hindi nabubutas ang kanilang bulsa. Kilala ang BGC sa tanyag na most expensive city in the Philippines dahil na rin sa mga kainan na masasarap rin naman talaga pero may kamahalan. Pero sa video na to ay iba ang pakay natin. Lulusutan natin ang matagal ko nang naririnig na BGC butas para malaman kung totoo ba talaga na merong kinakainan ang mga nagtatrabaho sa BGC na mura. Hidden BGC street food trip? Let's go! Yan, kung titingnan mo nga naman, secret na secret nga naman eh. Hindi mo akalain na may tinatago yan. Hahanapin natin ang butas at mukhang nakikita natin kung nasaan. Ayan, naglalabasan na ang mga empleyado ng BGC at marami sa kanila di ninapasok sa butas na rin. Aba, titingnan natin kung anong meron din eh. Siyempre din sa BGC, napakaraming masasarap na kainan pero hindi naman natin may pagkakaila na merong kamahalan. Buti na lang may nakapagtimbre sa akin na meron daw mura na street food haven din eh. Pagpasok sa butas na rin. Are na, papasok na tayo sa lagusan dahil pumapasok, daming lumalabas ba? Maganda rin ha, hindi siya basta. Akala ko parang ano lang, parang eskinita lang pero ganyan no. Nicely planned din. Aba, may nakikita na ako mga payong, may naamoy ako, may nakikita ako nagpapaypay at mga usok at akin na. Wow! What is this place? Na-excite naman ako. Hanap tayo, saan tayo magpo-food trip din eh. Kaya rin pala marami nakapunta din eh. Kaya may mga street food din eh. Dahil are, terminal pala are. So technically, hindi na to BGC, are ay, kung hindi ako nagkakamali, ay South Sembo. Part pa rin siya ng Taguig. So marami mga taga-Taguig din sasakay. Tapos yung iba, bago umuwi, kakain. Kaya magandang pwesto ng street food trip destination na rin. Yan, para majority ng street food na rin eh. Tapos may mga eatery din, may mga lutong ulam din siguro. Parang gusto kong magsimula din eh, para mabigat agad. Sizzling plate. Uy, affordable dito ah. So bukod pala sa mga sizzling yan, may mga ano sila, may mga combo platter sila. Tapos rin yung mga sizzling nila. Garlic pepper beef kaya tayo. Or yung sausage. Parang sarap mag-sizzling yempo. Yan, wala na daw mga are, pero merong sizzling pork chop. Doon tayo sa sizzling pork chop. Ay, yung liempo yan, nilalagyan ng breading. Tapos ipiprito yan. Magkano yung sizzling pork chop? 90? Uy, mura, 90 pesos. Tapos i-deep fry. Sizzling pork chop, 90 pesos. That's not bad at all. Binaliktad na. Tapos, ginugupit-gupit para mas madali maluto. Yun. Listen to that sizzle. Mamaya mag-sizzle pa yan din eh. Sa sizzling plate. May lagyan na naman tikilya yung sizzling plate. That will add flavor. Tapos, uy, may itlog pala. Nice. Mura nga yan. Ayan, luto na. Pinapatulo na laang. Karing itlog, malapit na rin. Nalagyan niya ng kanin, sayong, pork chop. Not sure kung merong gravy. We'll see. Kung merong gravy. Sana meron para mas sulit, mas masarap. Yan, pinatong na. At ang rice sila, tatanungin ka kung plain or Java, same price daw yun. Siyempre pag sizzling plate, mas masarap ang Java rice. Kaya Java tayo. Yan. Marami rin yung rice, 1 heaping cup. Yun, may gravy. Ari pala ang gravy, ari pala ang hinahanap ko na rin nila. Yun, sa kanin ni Biluho, sa itlog. The pork chop, and this is our 90 pesos meal to start our BGC food trip. Yan, grabe lang yung vibes dito sa sa BGC Butas. It's chaotic but in a charming way. Parang everybody's trying to get somewhere at marami sa kanila ay natigil din eh para mag food trip. Yung pork chop, tender enough. Tapos yung gravy, medyo malabnaw.
pero amoy mantikilya. Yan, ano muna, gravy, pork chop, and java rice. First bite. Thank you, Lord. Wow. Nasurpresa ako doon sa pork chop ha. Nicely seasoned, crispy. Yung gravy niya, hindi siya mamantikilya. Not that flavorful. Pang ano lang siya, pang compliment. Kasi yung pork chop, malasa na eh. Yung java rice, mas okay sana kung kung mainit. Medyo malamig yung rice eh. Pero with the sizzling plate, with the freshly cooked pork chop, and for 90 pesos, kung di na ako nagtatrabaho sa malapit din di na ako magla-lunch. At yung gravy, may mushroom din. Oh. Nice. Dito sa meal na to, yung pork chop ang pinaka nagustuhan ko. And we're just getting started. Hanap pa tayo na iba. May namimiss ako na street food. Parang yun ang gusto kong isunod. Yan, ari ang namimiss ko. Fried noodles, kakaunti na nagtitinda na rin. Ano kaya tayo din? Order tayo ng pork siomai. Isang pork siomai. Yan. So pinagsama na yung noodles, yung toge, tapos yung siomai. Pinagsama na. Tapos yan ay, syempre may mga sauces yan. Ito yung kanilang serving suggestion. So bawat serving nakagarni na. Para nga naman ilalagay na laang. Tapos parang pinapahiran ng little bit of oil para hindi dumikit. Pahid-pahid lang para nga naman hindi maging too oily. Madami nakakain sa fishbowlan na rin. Yan yung maisunod ko. Yan, sinasandok na. Sa akin ako ito. Sa akin. Excited lang. Next pa pala yung sa akin. Para na yung sa akin. Sasandokin na. Yan. Marami rin yung serving. Oh. Good mix of noodles and toge. Dami rin. Oh. Tapos lalagyan ng siomai. For 55 pesos, fried noodles with siomai. Lalagyan pa natin ng mga sauces yan. Sundin natin yung serving suggestion niya. So, 3 sweet. 1, 2, 3. Tapos, oyster. 3 oyster. 1, 2, 3. Tapos, peanut sauce. Madali naman tandaan. Tigta 3 laang. Tapos, teriyaki sauce. 3 din. At sabi, optional ang chili oil. Chili oil is never an option for me. Sana all. Hindi lang option. Yan. Hindi yan option. Yan ay priority. Yan. 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 Nahaluin natin para talaga ang mga lasa ay sumama. Karni kasadya ka nipis ang mga noodles. O parang mas makapal dati. I forget. Let me know in the comment section kung ganyan talaga ka-nipis yan o nagbago na talaga. Yan. So, samahan na natin ng siomai. Huwag yan. Napalaki naman. First bite. Thank you, Lord. Nostalgic to. Yung bababa ka sa LRT station, yung medyo tinamahan ka ng gutom, parang may meriendahin mo. So ito siguro, yung pagpa-uwi ka na, yung may hapunan na naghihintay sa'yo sa bahay, kaya ayaw mo na masyadong heavy, pero alam mo mata-traffic at ngugutom ka sa biyahe, are, ang pantawid gutom mo. Tapos ang ganda ng pagkakaluto ng noodles, may bite pa, pati yung toge. Speaking of bite, we're looking for more bites. Kita-kita tayo sa sunod. Bago to, parang masarap matimusan yung mga rice meals dito sa BGC Butas. Tingnan natin to. May mga merienda rin sila pero bini tayo sa mga lutong ulam. Ano, are? Ginataang tambakol. Magkano ginataang tambakol? 75. Sige, isang ginataang tambakol saka isang rice. Kain na. Magkano yung rice? 15, bali 90 pesos. 90 pesos, may rice meal ka na at hindi basta-basta. Ginataang tambakol ang ulam mo.
Tatanungin ka pa kung buntot o gitna. Hindi tayo sa gitna. Yan. Yan. Ari naman, kung gusto mo ng mga rice meals yan, ginataang tambakol with rice na iyan. Ari sadyang masarap na ano eh. Inuulam, yung mga masarasang gayaan. First bite, thank you Lord. Sarap ng kata nila ah. Yan, medyo manamis-namis. Wow, for a karinderya na ginataang tambakol, kung talagang parang niluto mo sa bahay. Ito naman, kung pagod na pagod ka na sa trabaho, gusto mo na uuwi ka na lang sa katutulog, di ka nakakain. O kaya yung bibili ka na lang din ng ulam para pagdating mo sa bahay, kakain na lang kayo. Ari ang ginataang tambakol na ang timpla ay hindi binasta. For 90 pesos, itatawid na rin ang gutom mo nang hindi masakit sa bulsa. Yun, sakto na wala ang tao din eh. Kaya tayo kakain. Wala tayo kagaw. At ano ito? Squid ball? Magkano? 4.10. 10 piso. Tapos, ari ay chicken. Magkano ari? Ito 20 na ari. 20 na, tapos hihintayin natin to. Tapos ano daw, kwek-kwek ay 4.20. Yan. Oh, bagong luto. 4.20. O tayo ng 4. 2. Inabutan nyo, no? Inabutan niya pa. 3. Ano tayo? 4. Sweet chicken. Tapos syempre, lalagyan natin ng Malaki nga din ba? sausawan. Ako laging manong sauce, laging spicy if available. Yan. Yun oh. Ayan, 40 pesos. Ari na ang merienda mo. Ari naman, labanan na lang sa sarap ng manong sauce. Yan. Bagong luto. Dapat hindi ko rin kakagatin ng buo at bagong luto pero napapaibig na. First bite. Thank you, Lord. Kwek-kwek na bagong luto. May masarap na manong sauce. Masarap na tusok-tusok. Tapos din maganda, yung 40 pesos mo may variety na. Pero mo, 3 klase na nakain mo. Chicken balls, squid balls, kwek-kwek. Kaya, tusok-tusok, always a classic. And speaking of classics, yung pagpasok natin, yung naamoy natin, yung nakita natin na usok, yun naman ang susunod natin. Pero bago pala tayo bumalik doon, okay na sizzling plate, may narinig akong blender. Parang may shake doon, tayo bumalik doon. Yun, graham shake, mango graham shake. Small lang tayo. Yan, nilagyan na ng konting mango graham. Yung blender na yellow na may mango slices. Kaya ng graham, kala yung kainan na lang at puno naman siya. Nice. Yan, sadyang hindi sanay sa banasang Tagalipa. Binabanas na. Saka pag nag-i-street food trip ka talaga, hahanap ka ng refreshment. At pagdating sa mga street food, ang mga sikat na refreshment sa gugulaman, gayaan, ang mango graham talagang kasama lagi yan. Yung mga popular na street food destinations, laging may garne na pinupuntahan. First sip, thank you Lord. Di ko alam kung banas na banas lang. Ako sadyang masarap. The very least, very refreshing. Mas sweet siya kesa milky, which is good for me. Nalalasahan ko yung graham. Nalalasahan ko yung sweet mango. This is still for 50 pesos as a refreshment. Sarap to. Pagkain mo ng street food, are pang huhuli mo. Pero hindi pa itong huli natin. Bago tayo umuwi, tayo mag-ihaw-ihaw doon. Kaya naman na rin nakaklasify na BGC food trip. Ay, BGC ang background mo eh. Pini tayo, paborito kong tenga. Magkano sa tenga? 20 po. 20. Sa isaw manok? 10. 10. Sa isaw baboy? 20 din. 20.
Yan, tigi-tigi sa tayo niya. Yan, ari ang unang bumungad sa akin eh. Una ko nakita. Una ko na amoy. Yan, palakasin ko daw ang paninda niya. Mukha naman kalakasan ng paninda niyo eh. Oh. Sunod-sunod ang iniihaw eh. Mas lalong papalakasin sana ayaw. Ari daw, may timpla na sadya. Kaya pala may kulay no. Tapos ang ganda ng pagkakaihaw nila. Oh, okay. So wala daw food coloring to at swerte ang pampakulay nila for that appetizing color. Laguto ka naman eh. Yan, napwesto na sila dinit, gabi na. Talagang pagpasok mo ay ari ang una mong makikita. Pero sa totoong buhay, mas mauuna mong maamoy ari kaysa makita. Madami din yung nagtitake out. Pero ako, dine in. Yon, this looks very promising. Tingnan nyo naman yung pagkakaihaw ng mga yan. Look at that beautiful color, that beautiful charing. Ang bango nito. Hindi muna tayo sa paborito ko. Yan. Look at that. Ang tenga nila, tenga talaga. Oh. Kita mo may mga cartilage. Oh. First bite. Thank you, Lord. Napaso na naman si Utay. Sarap nun, boy. Sarap ng pagka-crunchy niya. Ang sarap ng timpla niya. Yung timpla niya may konting tamis. Siyempre may smoky flavor. Wow! Pagdating sa mga tenga, one of the best to na nasubukan ko sa tenga. Isaw manok. Malinis yung lasa. Yung sarap ng suka nila, ah. Wow! Hindi ko rin ubusin. Papatingin ko kay Aisha to. Mahilig sa isaw manok yan eh. Hindi na ako didiretso. Sa isaw baboy, looks good din. A little chewy, pero may mga crispy parts. Sarap. So, pinakita ng video na to na ang BGC given na yan na napakaraming masasarap na kainan pero syempre medyo pricey. Kung on a budget ka or nababahiti ka or gusto mo lang kumain ng sulit at masarap na hindi nabubutas ang iyong bulsa, speaking of butas, dini ka sa BGC Butas pumunta. And speaking of BGC food trip na may kamahalan pero masarap, tuloy-tuloy ang food trip natin dito. Kita-kita tayo doon. At syempre huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trip. Thank you for watching. I'll see you in a bit.